600 million. Panoorin natin ulit yung video ko. Ngayon mapapanood niyo na talaga yung video ko kasi meron ng sounds kasi nung mga nakaraan nagkaroon tayo ng problema di ba? Papanood natin yung video ko. Yan. Ano lang, recap lang. Excuse me po. Yan, masama ba ang MOOE? So, ayun guys, meron po nilabas na ebidensya di umano ni si Alejandro Leviste na naman, no? Ayan daw po, no, mga bonus, 2 million daw po 'yan, ganon, 'di ba? Yan daw po ay para sa lahat ng kongresista dahil sa mga pabor-pabor. Pero ito ang nakakapagtaka. Nakakapagtaka na hindi alam ni Congressman Leviste na yan po ay tinatawag na MOOE, no? O miscellaneous para sa expenses ng mga kanwari, mga bond paper, mga scotch tape, plus yung mga kung ano mong gagastusin, mga pasahod sa empleyado. Kaya hindi po yan masama. At yung sinasabi niyang billion yan, billion kasi 300 po ang mga kongresista. I-divide mo po yan sa 300, ang suma total po niyan parang mga 10 million lang kada isang kongresista sa isang taon na. Sa isang taon na po yan sa buong budget na ng bansa yan. Teka, bakit ka galit? Galit tong na to, yung content creator na yan. Parang si Diego nga. Ulitin natin. 10 million lang yung sa kanila, panggastos na nila lahat yun sa opisina nila. Eto, kung masama po ang MOOE, di dapat masama rin to. Alam nyo ba na ang Office of the Vice President, ang malaking parte ng budget nila puro MOOE? No, 600 million nga tinatayang 600 million ng MOOE. Oh, diba? 600 million. Napaka-credible niyang content creator na yan. Hindi pa yan nagsisinungaling. Diba? Yung yung kay Saldico, yung AIC Saldico, million views yun. Napatunayan, tumahimik bigla si Saldico, hindi na naglabas ng video. Diba? Natakot, nabubunyag siya pag naglabas pa siya ng video Tapos yung ako yung unang-unang naglabas nung tungkol kay Tio Moreno na 'di ba, yung nanakbo, umamin siya, 'di ba? So credible po yung content creator kaya pakinggan pa natin ng Office of the Vice President kada taon. Siya mag-isa lang siya dyan. Mga kongresista, 10 milyon. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas malaki ang kinukurakot ni Sara Duterte kung ikukumpara mo sa mga kongresista, no? Tapos sasabihin ni Leviste, masama yun. Nako. No, ito, questionin mo, Leviste, bibilib ako sa'yo. 600 million na MOOE kada taon. Alright? Huwag po tayo magpapaniwala kay Leviste. Lahat ginagawa niyang masama. Pero pagka nadamay na yung nanay niya, 1 billion lang naman ang insertion ng nanay ko. Hindi naman ibig sabihin masama yan. Ang gulo-gulo niya, no? Alright, once again, balita ating alaman. Let's do this again. Let's go! Ayun, di ba? Yan po pagdating sa credibility ang content creator na yan. Follow nyo po yan si Balita at Kaalaman, ang inyong lingkod. May nakapasok na garapata. Sino yung nakapasok na garapata? Naninigaw pa, sino ba yan? Sabi ni JJ Bar. Nanununtok pa nga yan ng ng tatay mo karton. Pakita natin. Tatay mo karton. Bakit doon ang daldal mo, Balita at Kaalaman? Hindi, kasi binibilisan ko pag short video, kailangan mabilis magsalita. Nakakailang take din ako doon para hindi sila mag-swipe agad. May nakapasok na na garapata daw. Ito ba yung garapata? Natin to, masugid na follower. Pero welcome po kayo dito, no? Kung sino po kayo, DDS man kayo, o kakamping po kayo, no? Welcome po kayo dito sa Birahan PH.
Bukas makalawa, hindi na kayo DDS kung DDS po kayo. Ah, putik. Manood lang kayo lagi kaila Ninong Ramos, 'di ba? Kay Nyolo, kay Takeru, kay Banat Boy Mandirigma, 'di ba? Bukas makalawa, hindi na po kayo DDS. Sinisigurado ko sa inyo yan. Ayan, oh. John Jason, hello po. Yan. Shoutout sa inyong lahat. So, malinaw, no? Pero, baka sabihin nyo, bias po tayo eh. Baka sabihin nyo, ikaw yan eh. O, makinig tayo sa malupit na former senator. Former senator to O, kongresista lang ba ang merong, ang tinatawag dito? Kongresista lang ba ang merong MOOE? O, di ba, ni-reveal na natin, pati Vice President meron. O, ito, may ano ba kayo? O, ito, never tong naging sangkot sa corruption. Galit na galit nga ito eh. Pinagdadakdakan niya yung mga sa Blue Ribbon Committee, di ba? One of the best politician to. Kaso sa mga langit nawa. Si former Senator Miriam Defensor Santiago. Pakinggan po natin. Papagalitan nito si Congressman Leandro Leviste. Panoorin po natin. MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million. Every month. Every month. So you receive 2.2 M also every month. Right. You, Me. okay, your office. My office. Yeah, but your salary is some 2.2 million. Nung panahon pa yun, Kailan pa yun? Ngayon alam niyo yung sahod kasi ng congressman saka ng senador, parehas lang. 300,000 siguro may butal, nagkakatalo lang sa butal. Pero parehas lang po ang sahod ng congressman saka ng senator. Tapos ito, nung panahon po niya, 2.2 million na kada buwan ang office expenses, no? Yung MOOE kasi, ano lang yun, pang technical term. Pero, ang totoo niyan, office expense yan. Kung gusto mong bumili ng 2 milyon na halaga ng scotch tape, edi bumili ka. Kaso, hindi ka na makakahingi ng budget mo. Di ba? Kasi yun na nga yung para sa lahat eh. Di ba? So, discretion na nung opisina nung politiko na yun kung saan nila gagastusin yun. Although merong mga policy pa, like kanwari, dapat explain po niya. Panoorin natin. something like 75,000. 75,000. Okay, I know that. Yeah. I get 2.2 million. Every I am month. required by the budget office to spend 1/2 of that on personal services, meaning to say, pangsweldo ko sa staff ko. Hindi nila kinukuha ang sweldo nila. So yun. 'Di ba? Kalahati nung MOOE required panggasto sa mga empleyado. Kasi siguro para na rin mabalance kasi baka puro gamitin mo sa nagtitipid ka sa mga empleyado mo tapos ang mamahal ng mga scotch tape saka bond paper na ginagastos mo, no? Simpleng polisiya na lang po yun dun sa budget. Pero yun nga, discretion po nung opisina yan. Panoorin pa natin. Sa Senate. Oh, yeah, not sa Senate, sa office mo. That's right. Per senator. That's right. Kaya, nasa sa senador yun kung ilang tao ang susweldohan Kung niya. maliit ka magsweldo o malaki ka That's right. magsweldo. At saka ikaw mag-determine kung ano ang sweldo ng bawat isa. Okay. Ngayon, 2.2 million na Ayun, so 2.2 million, 1.1 million pasahod mo, 'di ba? Yun yung explanation niya doon. Kung papasahodi mo ng 30,000 isa, ilang empleyado 'yon, no? Ang dami. Pero kung mga dekalidad, dekalibre, sabi nga ni FLM ni Culaong. Kung dekalibre ang iyong papasahodin, edi syempre mahal ang pasahod mo, 'di ba? Kung tagto 200,000 ang pasahod mo. O 6 na empleyado lang 'yon, 'di ba? So, pakinggan pa natin
yan kalahati para sa sweldo. Net to, yung net na? Oo, Net, okay. 2.2. Alright. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Kung wala kang, kasi may mga opisina kami sa Senado, maliliit na mga kwarto yon, hindi ka Ayun, 'di ba? Yun nga, kailangan mo talagang magrenta ng opisina, yung tinatawag na satellite office gaya ni Vice President Sara Duterte na gumagawa ng speech niya mali-mali pa rin naman. 300 bodyguards mo tapos yung mga gumagawa ng script mo mga grade 5. Maligayang ika-11 taon, 11 daang taon. Maligayang ika-11 daang taon. Putik na yan. Ilan ba staff ng OBP? Ba't mali-mali sila? Minsan may mga may mga script pa si BP Sara na hindi naman maintindihan eh. Malalim lang yung Tagalog pero hindi maintindihan. Grabe. Itok-itok. Ulitin natin may sinabi kasi siya dito. at saka ikaw mag-determine kung ano ang sweldo ng bawat isa. Okay. Ngayon, 2.2 million na yan, kalahati para sa sweldo. Net to, yung 2.2, net na? Oo, Net, okay. 2.2. Alright. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Kung wala kang, kasi may mga opisina kami sa Senado, maliliit na mga kwarto yon, hindi kasya. For example, Okay. in my case, I always have a staff of maybe 30 to 40. Ngayon, kung meron kang natawag na satellite office, in addition, dagdag pa yon sa opisina mo sa Senado, binapayagan kang mag-upa. Okay. Kailangan mo talaga mag-upa kasi nga, paano kung 300 yung bodyguards mo, di ba? Hindi mo naman mapapatulog yun sa opisina sa Senado. So kailangan air condition pa yung mga bahay nun. Ubos yung 600 million, wala pang nagagawang trabaho. Putik na yan. May sinabi si ayan pa. Show natin. Show. Sir, balita at kaalaman. Magkano po bilhin nyo dyan kay tatay mo karton? Bibili sana ako pang sasapin ko ilalim ng kama. Actually guys, pakita natin. Ito, 4,000 tapos yung shipping 800. Kay ko yan binili kay Nico David. Kaya lang yung si Nico David, yung kaaway lagi ni Makagago. Kasi nakita ko meron siya nag-comment lang ako sa kanya. Yun. Yan, so bili kayo niyan kay Nico David para matampal-tampal nyo rin si tatay mo. Bote ka tapang mo Ayun lang, mahal. Medyo mahal nga Ayun. Alright, tuloy pa natin to. No, yung sinasabi niya. Some of us rent, but some of us don't. So you rent? I rent. Okay. Tapos, sa MO, Yung iba daw nagre-rent, yung iba hindi. Pero ako may kilala ko, nagre-rent ng safe house. Grabe 200,000 per day yata o per night. No? Confidential pa ni Sara Saltek. Grabe Yan, dyan po nagsisimula yung mga kalokohan, di ba? Tapos ipapasang mga resibo, mga gawa-gawa lang, yung mga acknowledgement receipt lang ni Mary Grace Piatos. Di ba? Isipin nyo yun yung safe house ni Sara Saltek. Ang halaga nun, parang 200,000 per day tapos sa loob ng 11 days, no? So 11 days siyang kinulong sa isang safe house na 200,000 per day. After ng 11 days, tinanggal na sa safe house. Hindi na safe. Diba kung isipin mo, pwede naman palang hindi safe yung kung ano man yung tinatago niya sa safe house. Pwede naman palang hindi safe. Ba't ka pa nagrenta ng safe house na 200,000 per? Naintindihan niyo ba? Gulo no? Ang gulo ni Sara Saltek.
Ayan, ganyan po ang MOOE, no? Office expenses. OE na yan, bayaran mo ang renta mo, Oo. ang tubig, kuryente, office equipment mo, Okay, yeah, but- supplies. MOOE, alam mo yan, ilagay na So, yun, dun pa rin kinukuha yung kuryente, tubig, lahat na, no? Sa MOOE. Yan. No? So, kumbaga sa confidential fund, parang another extension pa yan ng kanilang kukurakutin ng mga politiko. Pero ito kasi yan, no? Pag sinabi kong kukurakutin ng mga politiko, subject pa rin yan dun sa politiko, no? Wala ka na talagang magagawa, no? Once na ihalal mo ang politikong whether corrupt yan o hindi, no? Wala ka na magagawa dyan. Pwede, impeachment, diba? Ganyan. So, pero ang habang proseso po niyan, o kaya kakasuhan, ganyan. Pero kaya ang binibigay po sa atin na power, yung sa pag-elect, no? Sa election, tuwing election, every 6 years, every 3 years, nasa ating kamay, yung pipili po tayo ng tingin natin ay may kredibilidad. Diba? Kasi pag nahalal yan, ang dami nilang paraan para mangurakot. Diba? Tignan mo si Sara Duterte, di ba? Bumili ng 300,000 na laptop. Diba? Kasi ganun po talaga, no? Once na ihalal mo ang isang politiko, kahit barangay chairman lang yan, di ba? Kung kurap po yan, makakagawa ng paraan yan para mangurakot. Ang tanong kung mapapanagot sila, di ba? Kung sasampahan mo. Pero sayang, napakasayang yung oras, resources kapag, di ba? Kaya next na election po, mamili na po tayo ng hindi kurap, no? Hindi mga Duterte. Diba? Diba? O sinasampal na tayo ng katotohanan dito sa mga Duterte. Ikaw rin, ha? Congressman Leandro Libiste. Sana may natutunan ka, Congressman Leandro Libiste, no? Sana mapanood mo to. Matuto ka na itong MOOE ay hindi lang po exclusive sa mga kongresista.